Tingnan nyo ang itsura ng gunggong na to mga kababayan, oh. Typical na mukha ng asong ulol mga kababayan. O ngayon, kung ano-ano namang pinagsasabi mga kababayan. Dahil sa galit niya sa mga Duterte ha, hindi lang ang mga Duterte ang kanyang sinisiraan. Pati na ang buong Davao City mismo mga kababayan. Diyos ko Lord. Dahil sa likod mga kababayan, nakaliwat ka ng recognition ng Davao City as isa sa pinaka-safe na city sa buong bansa mga kababayan at maging sa buong mundo. Pasok ito mga kababayan sa mga safest city in the world. Namumukod tangi sa Pilipinas mga kababayan na mayroon palang ganito na safe na lugar sa ating bansa mga kababayan na tinatawag na Pilipinas. Hindi mo sukat akalain dahil ang tingin ng iba, ang Pilipinas ay puno ng mandurugas. Pero ang Davao City mga kababayan namumukod tangi sa ating bansa na consistently mga kababayan pasok sa mga syudad na mapayapa. Pero subalit na tapwat, kabaliktaran mga kababayan ang sinabi ni Trililing dyan. Dahil anya, fake news lang daw yan mga kababayan. Dahil ang totoo daw ay ang Davao City is the most dangerous city in the Philippines. Baka, di ba? Kaululan mga kababayan. At no need. Mga taga Davao, mga Davaoenyo, no need na i-push ninyo na gawing persona ng grata ite. Dahil 2018 pa lang mga kababayan, dati ng persona ng grata. Ang animal na to mga kababayan. 2018 pa lang, persona ng grata na to ng Davao City. Pero ilang beses itong pumunta sa Davao City mga kababayan dahil doon sa kaso niya kay Pulong. Tanong namin Trillanes, bakit buhay ka pa? Nung nagpunta daw yan sa Davao mga kababayan, parang basang sisiw. Hindi makalabas mga kababayan. Nagtatago sa kanyang sasakyan. Pumunta lang sa Hall of Justice mga kababayan doon sa korte. And then uwi agad, grabe. Ngayon mga kababayan, hindi daw safest city, kundi the most dangerous city in the Philippines ang Davao City. Wawawi, panoorin niyo po ha. Nung pumasok yung Duterte, sila talaga yung nagsimula niyan. Ang mga Duterte daw ang nagsimula ng gulo sa bansang ito mga kababayan. Wow! So kung walang Duterte, walang gulo sa ating bansa. Adik na siguro lahat mga kababayan ng tao. Kung walang Duterte mga kababayan. Yan ang gusto ni Tonyo siguro. I remember yung unang fake news sila, yung ginawa raw safest city in the world ni Duterte yung Davao. Ulol! In the first place mga kababayan, mali ito sinabi niya. Sinabi ba na safest city ang Davao City in the world? Isa sa mga safest city. In the Philippines, fake news daw yun mga kababayan. So it's fake news? Of course! Of course! Fake news! Ay, nako. Kapag tinignan mo, top 1,000 safest cities, hindi papasok yun eh. So paano na yan, Trillanes? Ang naglabas ng mga mga kababayan na mga ranking na iyan is hindi taga Pilipinas. So fake news sila. Yung numero ng bio, basta ganyan mga kababayan. Iba't ibang mga pahayagan. Laging pasok ang Davao City mga kababayan. Hindi naman yan local eh. Magdududa ka mga kababayan kung Davao City ang magpapublish niyan. Pero iba ang nag-publish eh. Baliktad ito mag-isip mga kababayan. Dito sa Pilipinas, yun ang most dangerous. Grabe no? Yun pa ang most dangerous, Diyos ko Lord. Eto mga kababayan hindi lang ang mga Duterte ang binibira nito, kundi buong Davao mga kababayan. Buong mga Davaoenyo, mga tao sa Davao. Dahil kapag ito mga kababayan, lalong-lalo na magnet ito si Trillanes sa media, ibabalita yan mga kababayan. Ganyan maraming makakarinig. Paano kung may maniwala ng mga investors mga kababayan na atras na? Dahil naniniwala kay Trillanes, ha? Talaga? Tapos, if ever mga kababayan, mayroong mga foreign investors, maririnig itong sabi ni Trillanes, most dangerous city, yung mga turista. What if maulol nito si Trililing? Although, wala na nauulol nito mga kababayan, basta kilala lang siya. Pero what if mayroon pang mga iba, mga tourist mga kababayan, aatras na. So ang magsasuffer niyan mga kababayan, yung taga doon dahil ang ekonomiya nila ang masasaktan, although malabo mangyari dahil wala nang naniniwala dito sa asong ulol mga kababayan. Pero this is a swipe
Hindi lang sa mga Duterte mga kababayan, lalong-lalo na sa taga Davao City mga kababayan. Dahil hindi lang naman ang mga kababayan i-attribute natin sa mga Duterte ang pagiging peaceful ng Davao City, kundi yung mga tao mismo mga kababayan, mga Davaoenyo, dahil na-instill na sa kanila ang disiplina. Tapos itong walang silbi mga kababayan, sisirain lang ang pangalan ng Davao City, the most dangerous city in the Philippines. Ano ka? Siniswerte? Dito sa Pilipinas, yun ang most dangerous. Para sa'yo, most dangerous mga kababayan kung kriminal ka, durugista ka, hold-upper ka, masamang loob ka. Talagang most dangerous siya mga kababayan. At pati kay Trililing dahil malamang isa siya doon mga kababayan. Yan lang naman ang takot sa Davao Davao is most dangerous. Kasi Oh, pati ito mga kababayan, hindi makapaniwala. siya sa murder. Pero Ano pa? And statistics ito ng Philippine National Police. Wow! That time when he was mayor. As if naman mga kababayan na walang, Diyos ko Lord, tingnan yung balita. Saan bang mas maraming patayan mga kababayan? Davao o sa Maynila? Ay nako. At hindi lang naman yan mga kababayan. Itanong mo sa mga tao na naka-experience talaga mga kababayan. Ikumpara nila lahat ng lugar dyan sa Maynila mga kababayan. Ikumpara mo sa Davao City kung mayroon bang tatalo sa pagka-peaceful. Yung peaceful na kapag maglalakad ka ng gabi, walang sa iyong isip, kampante ka. Hindi yung, wala lang nangyari sa akin, pero ang iutak mo mga kababayan, parang survivor ka, hay salamat, walang nangyari. Hindi, maraming nagsasabi mga kababayan sa mga nakakapunta ng Davao at sa mga taga Davaoenyo mismo. Yun talagang pagiging feeling safe mo talaga mga kababayan, na hindi ka nag-aalala sa iyong kaligtasan. Na hold up ka dyan, masaksak ka dyan, Ganyan, mga kababayan. Sa makatuwid, gulat na gulat nga, mga kababayan, yung mga taga Maynila nung nakita ang Davao City nang pumunta sila doon. Dahil sa jeep, mga kababayan, sa lansangan, ang cellphone, nakalabas lang. Walang humahablot. Ang mga helmet, mga kababayan ng motor, nakaparking, nakalagay lang dyan. Hindi ninanakaw. Walang snatcher. Mayroon lang mga kababayan nangyari na hold-upan. Pero yon? Yung tanim hold-up pa mga kababayan, galing Leyte ang mga hold-upper. Pinadala pa dyan sa Davao City. Yun lang. Natatandaan nyo yun? Galing Leyte pa? Sa kasagsagan ng mga kababayan. Tirik ang araw tapos nagdala ng Armalite. Diyos ko Lord, mga tanim hold-up. Pero the way they were able to spin it, they made people believe na safe yung Davao. Sige, huwag ka maniwala. Persona ng grata ka na 2018 pa lang mga kababayan. Compare mo nga yan sa Singapore. Ay, ang walang hiya na to mga kababayan. Kinumpara ba naman sa Singapore? Sino may sabing mas safe pa ang Davao sa Singapore? Ang sabi mo most dangerous city in the Philippines. Pagkumpara ka ng syudad na nandito sa Pilipinas, ungas. Kung nasa kalingkingan yan. Kalingkingan. Sige, magkumpara ka ng syudad dito sa Pilipinas. Kahit pa number 1 mga kababayan daw. Ano bang number 1 ngayon in the Philippines? Dumaguete ba? Pero kung ikumpara mo mga kababayan, ang laki ng Davao City. Biggest city mga kababayan in the Philippines. In the world pa nga yan dati. The fact na nami-maintain yung kapayapaan mga kababayan in that very large area, talagang kakaiba. Hindi, but ganun Wow. Yun yung fake news na finid nila. Ikaw, hindi ka fake news. And that time, hindi pa nafa-fact check. Hindi na pa-fact check. Bakit hanggang ngayon hindi na pa-fact check? Ikaw lang ang nag-fact check, Lord. At hindi naman taga Davao City mga kababayan ang nagpalabas ng mga data na iyan mga kababayan. International mga kababayan na survey firm o mga international entities. 'Di ba? People believed it. So kaya siya naging presidente. Sinabi po, muli. Ay, napag-alaman nating muli dahil una na niya palang sinabi ito. Pero mamaya, papalagitin natin dahil 2018, meron pong isang artikulo. Pero unahin muna natin, sa panayam sa kanya sa telebisyon, sinabi po... ang asong ulol mga kababayan. Hiling natin kay Sara Duterte mga kababayan. VP Sara, kapag presidente ka na, tuluyan mo na ito. Panagutin na to sa kanya mga kasalanan mga kababayan. Ibalik ito sa bilangguan. Kulong ma ito ngayon mga kababayan, di ba? Kung hindi lang yan na pardon mga kababayan ni Panot. Siya malapit na rin mapanot mga kababayan. Kulong pa yan hanggang ngayon. Ibalik natin ito sa bilangguan, Sara. Itong si dating Senador Antonio Trillanes na isa sa mga nagpapakalat daw ng fake news itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa daw sa mga pinakalat na maling balita o maling impormasyon. The safest city daw, Davao. Na ito raong Davao City ay ginawang safest city in the world. Sabi ni Trillanes, the most dangerous city in the Philippines.
At ang sabi niya rito, Ay, nako. dito raw sa Pilipinas, hindi naman safest city, kundi most Dangerous dangerous city. Diyos ko, So, Lord. yung interviewer niya, skeptic nga eh. Oh. Napatanong pa nga eh. Sabi niya, ha? So, fake news yun? Yung sinasabing safest city? Uy, mga kababayan, no? Maging yung mga mga kababayan ni Leni Robredo, nagbibisita sa Davao, masasabi talaga nila mga kababayan na kakaiba talaga dito. Talagang safe, mga kababayan, masasabi nila. Davao, nung nabanggit na most dangerous city ni Trillanes, ang Davao City, napatanong ulit yung interview, ang Davao, most dangerous. Talaga? Oo, ganyan. Nagdadalawang isip din yung baka siguro ito Napaganyan pa mga kababayan, oh. nag-interview sa kanya, nakakagawi din at saka meron din mga kakilala siguro ng mga taga Davao na hindi tumutugma doon sa pahayag ng dating senador. Ha? Yan mga kababayan, no? Hindi naman sinasabing niyayabang yan ng mga taga Davao City, mga kababayan. Mostly, ang nagsasabi niyan mga kababayan, yung mga bumibisita sa Davao. Dahil ako, kumpara nila eh. Sila ang nag-spread the word, mga kababayan. Yung mga taga Davao City, normal lang yan sa kanila. Ganito naman kami dati pa. What is so amusing? Amusing na mga kababayan sa ilan. Pero yung taga Davao, normal na. Yung malinis mga kababayan, hindi ka nagtatapon ng basura, walang magnanakaw, normal na yan. Yung na-amuse lang mga kababayan, taga ibang lugar. At sila ang nag-spread the word. Tapos eto mga kababayan, sisiraan lang ng ulol. Sabi niya rito, based daw sa statistics, number 1 daw. Ito pong Davao City po mga kapartner. Inispin daw ito. At ay, nakalo. Inispin at ipinaniwala sa mga tao, sa publiko, na yung Davao ay safest city. Safest city. Dahil para sa kanya, the most dangerous. So fake news daw yan. Aroy, tanong na natin sa ating mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, fake news ba ito? Eto mga kababayan kung hindi pa kayo nakapunta ng Davao City, hindi talaga ninyo masasabi. Hindi kayo maniniwala mga kababayan. Pero subukan yung puntahan. Sige, subukan yung puntahan. Kaya nga ngayon, ang Davao City mga kababayan is isa. Number 1. Number 1 pala mga kababayan sa may pinakamaraming turista sa buong bansa. Diba? Sabi, fake news daw eh. Okay. Alam nyo ba na... Tapos ang problema pa ngayon mga kababayan, yung mga infrastructure sa Davao City, parang sinasabotahin ng mga bangag mga kababayan. Yung mga flyover doon, hindi tinapos dahil alam nyo na, kontrapartido. Yung mga proyekto o ganyan, binalahura mga kababayan. Yung Davao Bus System, dapat sana mga kababayan, fully operational na yan ngayon. Wala, LGU na siguro ang mga kababayan. Nag-effort para talaga at least maumpisahan. Dahil supposedly tapos na yan ngayon base mga kababayan dun sa plano. Thousands nga ba yung bus? Ngayon 10 lang. Bangag, sinabotahe. Hindi lang ito first time. No? Merong artikulo po, no? Kung kaya nating may patikita, mismo sa government website po ito mga kapartner. Ito pong diniklara ng Davao City. Sino? Bilang persona non grata itong si Trillanes, no? Dati ng persona ng grata 2018 pa lang. So, no need na magsampa ng bago. Pwede doblehin na natin. Double persona ng grata. Ayon sa artikulo ng Philippine News Agency, sinulat ito ni Lilian Melihor, February 13, 2018, no? Persona pala ng ng grata. City Council ng mga kinatawan ito ng iba't ibang mga distrito ng Davao City. Idiniklara po itong si dating Senador Antonio Trillanes. 2018 pa ito bilang persona non grata. Non grata. Ibig sabihin hindi ka welcome. Pwede ka pa rin pumunta. Mali yung mali yung paniniwala ng iba na not welcome lang mga kababayan, pero parang nasa hall of shame. Persona non grata ka. Shame on you. Pwede ka pa rin pumunta, pero hindi ka welcome. Okay, na pumunta. Ang sabi dito, the City Council here on Tuesday declared Senator Antonio Trillanes as persona non grata for ingrata din, no? portraying the city the most dangerous in the Philippines. Ibig sabihin, yung kanyang naging pahayag noong inulit na naman yan, no? Itong nakalipas lang sa isang panayam sa kanya sa telebisyon. Hindi na pala first time. Nabanggit na niya ito artikulo noong 2018. Ito mga kababayan, ang
mga Davaoenyo na ang kinanting nito ni Trillanes, mga kababayan. Philippine News Agency po, mga kapartner, na dineklara ng City Council ng Davao City itong si Trillanes na persona non grata. Sabi dito, How about you, Trillanes? Taga saan ka ba? Taga saan nga ba to si Trillanes, mga kababayan? Caloocan, Caloocan. Hindi natin gusto yung Caloocan, mga kababayan, ha? Pero, proud ka ba, Trillanes? Masasabi mo ba na safe ang Caloocan kumpara sa Davao City? Dahil nandyan ka gusto ka nga magpresidente dyan, mayor, di ba? Di ba kaya, taga saan probinsya to? Taga Bicol, Diyos ko Lord. Taga Bicol na naman, mga kababayan. Bakit maraming taga Bicol ang mga kontrabida, no? Anong lugar dyan sa Bicol na mas safe pa sa Davao, Trililing? Taga saan ka sa Bicol? Dahil sa pagportray niya sa Davao City bilang most dangerous city raw sa Pilipinas. At inahilin tulad din daw ni Trillanes, ayon dito sa artikulo, ang mga Davaoenyo sa mga taga North Korea. Wow! Madali rang mauto. Wow! Madali rang ma-brainwash. Taga North Korea pa? Kinumpara niya ang mga Davaoenyo, mga kababayan, sa taga North Korea. President Rodrigo Duterte. Good Lord. So, Kim Jong-un. Isang panayam, sinabi nitong si then Vice Mayor Bernard Alag. Dati pa yan. Hindi siya kailangan dito. Noong 2018 yan, mga kababayan, nung dineklara siyang persona non grata. Sabi pa niya dito, the Vice Mayor said he understands the politics of Trillanes and his political ambitions by attacking the president, but it is not acceptable to destroy the city and the people of Davao. Sabi pa niya dito ni Alago, it was totally unacceptable. I am speaking on behalf of the Davaoenyos. During that time, sabi niya, this is an insult to the 1.6 million Davaoenyos who are working hard. 1.6 million noong 2018 pa yan, mga kababayan. Ngayon, nasa 2 million na yan, mga kababayan, yung Davao. Butante pangalan yan siguro, mga kababayan. So, paano na yung mga hindi bumoboto? Everything to make our city safe. Di po ba, mga kapartner? Sabi kasi ni Trillanes noon, kino-quote niya 2015 na data, most dangerous city sa Pilipinas. Most dangerous. Sabi pa niya dito, and I quote based dito sa artikulo. In fact, it ano is pa actually the niya? most dangerous city in the Philippines. Pero yung mga taga Davao is so brainwashed into believing it is the safest city, not only in the Philippines, but in the world. Para silang mga... pero, never mo siguro sinabi, mga kababayan, na in the world. Meron ba? Na nangyari, mga kababayan, na in the world? Gayon pa man, mga kababayan, gayon pa man. The fact na nasali sa listahan, mga kababayan, is very, nakaka-proud, mga kababayan, bilang isang Pilipino. Dahil, hindi mo sukat akalain na Pilipinas, ha? Ang sabi nga, Pilipinas, bayan ng mga mandurugas, tapos mayroon palang city, mga kababayan, na safe. Taga North Koreans, ganun yung it's the thing there. Ganun yung nangyayari, nabibili ka agad. Para daw taga North Korea. Trillanes even described Davao City has the worst traffic. Traffic! Oo, dahil booming na, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Dahil sobrang mga kababayan, lumago na ng lumago. Tapos dumami ang tao at investors, mga kababayan, kaya nag-traffic. Kaya nga, ang dapat gawin ng government, mga kababayan, national government, ang bangag. Itulungan ang Davao City, mga kababayan, gumawa ng mga skyway, mga highway, mga kababayan, bagong mga roads, para maibsan ang traffic. Anong ginawa ngayon? Nilumpo, mga kababayan. Ang DPWH, trabaho ng DPWH, mga kababayan. O sino ang dapat sisihin? Pasalamat na lang, mga kababayan, dahil nalagyan ng coastal road dyan, bypass, mga kababayan, pero hindi pa fully operational. Parang nagtagal din, mga kababayan, dahil kay bangag. For communities at garbage. Garbage! Cleanest city nga yan sa Pilipinas. Kaya nagalit, sabi nga dito ni Alag, Vice Mayor then, noon, na si Alag, as a Davaoenyo, I take offense to the declaration of Mr. Trillanes. This statement is offensive, malicious, offensive, and pure lies. In short, this statement is not true. Talaga, mga kababayan, lies. Yan ang tamang description This is dyan. fake news.
Fake news. So ito po ay 2018 na artikulo po mga kapartners. Tapos sa ngayon, Philippines ilulit niya. Agency, nung Inulit niya nag-declare mga kababayan. sila ng grata dito kay Trillanes. Dahil nga sa pagsasabing nitong most dangerous city ang Davao City at itinulad pa sa mga North taga Korea. North Korea daw ang mga Dabawenyo. Ay, nakulon. Persona ng grata. Kailan ba paparusahan niya si Trillanes, Kaya no? poll question tayo dito mga kapartner. Oh. Ayon dito sa poll question, kung pwede natin maipakita ha, meron na po Sige, tayong 4,000. Okay? Na mga lumahok sa ating poll question po mga kapartner. Anong masasabi ng mga netizens? Ang tanong Tingnan natin dito, kung naniniwala ba kayo na most dangerous city ang Davao City? Sumasagot niyan mga kababayan na all over the Philippines ha. Gaya ng sinasabi ni Trillanes, pwede ba nating maipakita yung resulta ng poll question natin, yung survey natin? Tingnan natin na. mga At later on mga kababayan na, mayroong interesting na si Jason sa. Napaka-interesting mga kababayan. Panoorin natin na maya-maya. Okay? Ay, ako, hindi natin makita yung... bakit hindi natin makita yung resulta? Resulta. Pakita mo, Admar. Ano ba naman si Admar? Ang bagay. Hindi nyo gamit yung DZAR, kaya hindi nyo nakikita. Hindi natin makita yung resulta eh. Walang resulta dyan. Paki-out na lang muna siguro kasi wala dyan yung resulta. I-log out mo muna sa account. Hindi siguro sila nag-log in sa ano. Sa 4,000 na lumahok po mga kapartner, dito po sa ating survey, ilan ang naniniwala kay Trillanes? 5% ang nagsasabi na sila po ay naniniwala na ang Davao City 5% lang ay pinaka-delikado. 5%. 5% lang sa 4,000 mga kababayan. 5% ng samantalang 4,000. overwhelmingly, samantalang ang 95%. Okay. So, ilan ang 5% ng 4,000? Tanungin natin sa Google. 200 lang. Ilan ang 5% ng samantalang 4,000? Okay? 200. 200 lang. Samantalang 3,000. Yan ang mga bangag ba kababayan? Bangag Pilipinas yan. Mga 200. Tapos yung 3,800 mga kababayan, yun mga matitino. Yung nag-ano nun, sabi niya, siya naniniwala. Nakita tuloy na naniniwala kayong hindi safe ang Davao. Kung nagtanong kayo sino nag-check, ibubulong ko sa inyo. Kasi nag-check sila. Naniniwala silang most dangerous city ang Davao. Diyos ko, Lord. Sinong baliw mga kababayan? 4,000, yan po yung baliw lang ang magsabi. 90. Dangerous city mga kababayan ang Davao City. Proud nga ang Pilipinas mga kababayan kahit hindi taga Davao City. 5% ang nagsasabi 95. Hindi sila naniniwala na ang Davao City ay most dangerous city. Okay? So, 95% po mga kapartner. Basa lang tayo ng mga komento, no? Sa ating mga kababayan dito habang patuloy niyong tinitingnan yung ating survey results dyan. Sabi dito ni Mariam Omar, sa Luzon, nagkalat dyan, magnanakaw, rapist, drogista, adik, parang hindi ka safe maglakad ng gabi. Kaya hindi kami naniniwala dyan. Ang nagsasabi niyan mga kababayan ha, taga-ibang lugar mga kababayan. Hindi naman yan pinagmamayabang ng taga Davao City. Dahil para sa kanila mga kababayan, this is how it is. From the start. Sabi pa ni Walberto Bueno, si Trililing ang dangerous. Nag-mutiny sa Okod, mutiny. Oo nga, no? Sige. Naihipa sa pantalon. Davao, napaka-safe kahit kung umaga kang uuwi. Sabi naman dito ni Jose Rebaca, 8057. Kasi matagal ako sa Davao, pinaka-peaceful na city sa buong Pilipinas. Kaya lang nagpupunta yan dito sa Davao para umaten ang hearing niya. No? At from the airport nga, dire-diretso na yan sa korte. Dahil... yan mga kababayan, si Trillanes ha, palagi ang pumupunta sa Davao City dahil yung sa kaso niya kay Pulong, buhay pa naman. Alam niya na anong tawag ito, mali siya. No? Pero sabi ko nga, kami sa Davao, ayaw na namin patulan yan dahil
sa tingin namin, buwang lang ang magkauna-una. Buang lang. Buang. Baliw. Binanggit po bilang kayo, taga Davao, Davao Region, at ang pinakasentro nyo dyan sa Southern Mindanao, at siguro sa buong Kamindanao na itong Davao City. Sa isang panayam po ni former Senator Sonny Trillanes, binanggit po niya na ang kabilang daw sa mga nanguna sa pagpapakalat ng fake news ay ito daw si former President Rodrigo Duterte. Grabe no, ito si Tililing mga kababayan. Ang laking kasalanan niya ng sa bayan. At kabilang raw sa unang fake news. Oh, tapos bida pa talaga mga kababayan, no? Anong track record ni Trillanes mga kababayan? Nag-mutiny. Traidor yan sa bayan. Treason mga kababayan ang ginawa. Pinakalat ng Davao City ay pinakaligtas na syudad sa buong mundo. Pero para sa kanya, sinasabi niyang most dangerous city ang Davao City. Ano po ang masasabi niyo po dito, Manong Jay? Well, ang nagsabi na pinaka-safest ang Davao City ay mga travel agencies, mga survey group, no, mula sa hindi naman taga Davao. No? It is an international study. So kung hindi naniniwala si Mr. Trillanes, palagay ko may dahilan siya. No? Number one, ano bang dahilan para sabihin ni Mr. Trillanes na dangerous ang Davao City? It is really dangerous for him. Dahil marami ang galit sa kanya. Para kay Tililing mga kababayan. Tao. Kung hindi kasalanan ang mga kababayan, kumatay ng aso, patagal na yung nakatay si Trillanes na asusena na yan mga kababayan. Pero kasalanan mga kababayan at labag sa batas, so hindi pwede. Pag pumupunta yan rito, from the airport, diretso na yan sa korte para mag-attend ng kaso niya, no, ng hearing. Kasi takot siya, sa Bisaya pa, hadlok na siya, mag-usiya na sa bugan ba, kay dagka na kayo naglagot, niya. Maraming nang nagagalit dyan sa kanya. Ngayon, katunayan, wala nang gustong pumatol dyan sa istorya. Dahil sabi na si Raulo lang yung pagsasabing ganyan eh. Everybody, si Raulo! Kahit na si Secretary Vince Dizon, yung tinanong ni Jessica So, sabi niya, bakit ito sa Davao? 7.4, 7.6 yung lindol, 6.9. Bakit nakatayo sila, maayos lahat yung mga gusali, tapos konti lang yung apektado? Ano bang sagot ni Vince Dizon? Siguro awa ng Diyos, no? Hindi awa ng Diyos yan. Awa ng mga tao dahil sumusunod sila sa batas. Nobody is bending the law in this part of the country. No? Kaya ngayon, kaya natutuwan tao ngayon. Okay lang kay Mr. kung yun ang paniwala niya, we have to respect his opinion, no? Dahil hindi namin nire-respect yan. Kasi nungalingan mga kababayan, dapat supalpalin. Dahil etong mga baliw din na kanilang mga kampon mga kababayan, yan ang kanilang gagamitin na propaganda para panira. Personal opinion yan. Kung nagugulumihan siya at isip niya ay dangerous ang Davao City para sa kanya, still let it be. We cannot argue with that, no? Kasi personal niyang pananaw yun eh. Kahit na pananaw yan ng isang nasisiraan ng bait, wala tayong magagawa, no? Kasi pananaw niya yun. We have to respect even the opinion of the craziest man alive in this country. Kami hindi namin yan respeto, animal na yan. 2018. Basic yan. Nang idineklara pala ng City Council, ng Konseho, diha sa Dakbayan sa Davao, itong si Trillanes na persona non grata. Dahil din sa kanyang naging pahayag na most dangerous city sa bansa ang Davao City. At inahalintulad din pala niya ito, yung sa mga Davaoenos, Korea, mga North Koreans. Ito'y batay dito sa masa-search pa rin kasi ito sa sa mismong government website, Philippine News Agency. Mga kabilang, sa Philippine News Agency, kabilang sa mga nakasaad dito na grabe no, mga kababayan. North Korea talaga. Yung mga Davaoenyo sa mga North Koreans na madali daw ma-brainwashed ni President Rodrigo Duterte. Sabi pa nga mga Davaoenyo na ang binastos niya mga kababayan. Hindi na siya mga Duterte. Ulul talaga. Ito ni Vice Mayor then na si Vice Mayor Bernard Alag,
hindi siya kailangan dito. Hindi siya kailangan. Ito naman, kaya lang nagpupunta yan. Di ba yan si Al-Ag, mga kababayan? Nag-traitor din yan ngayon. Oo. Feeling natin, no? Di ba tumakbo yan laban sa mga Duterte? Dito sa Davao para umaten ang hearing niya, no? At from the airport nga, dire-diretso na yan sa korte dahil siya mismo alam niya na anong tawag ito, mali siya, no? Pero sabi ko nga, kami sa Davao ayaw na namin patulan yan dahil sa tingin namin buang lang. Buang! No? Buang lang nag-iisip daw niyan, mga kababayan. Sabi ko nga, let's respect the opinion of a crazy man, no? Who thinks Davao is not We safe. do not respect. Dapat natin itama, mga kababayan, dahil fake news. Yeah, fake Tingnan news. mo dito, kung hindi safe. Lies. Diyan ba sa Luzon, meron ng nagtatanim ng grapes? Meron sa La Union, di ba? Pero maasim. No? Dito, pwede kang umikot dito, Admar. Meron dito pick and pay. Pag gusto mo ng fresh na ubas, pag gusto mo ng fresh na mansanas, hindi mo na kailangan mag-import o mag-smuggle ng prutas. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung hindi safe ang Davao, ewan ko sa kanya. Problema niya yun. Hindi siya safe. Pero Problema. lahat ng pumunta rito, isa sinasabi, ma-artista, anong pangalan nito, ma-personality, ma-politics. Minsan nga, mga kababayan, yung mga, anti-Duterte, andun sa Davao, hindi maano, mga kababayan, alam nilang safe, hindi nila masabi-sabi, minsan napapikit na lang sila, ganito pala, kaya pala, pero hindi nila masikmura, mga kababayan, ay dahil anti-Duterte sila, dahil unang-una, yung mga anti-Duterte, mga kababayan, kadalasan addict yan, gumagamit yan, bumabatak yan, mga kababayan, tapos karamihan din, mayroong mga masasamang ginagawa, mga illegal, mga kababayan, sa gobyerno, pamilya, sindikato. Yan, mga government officials, mga dayuhan. In fact, sa dayuhan na, kung di ako nagkakamali, out of the 3.9 tourist arrival, nakadalaw dito sa Davao, nasa 2.6 million. Number 1 na sa tourism. Kung hindi safe ang Davao, di pupunta rito yung 2.6 million na tourist. So sa tingin mo, Sir Jay, itong kaso ng isinampan niya laban kay Senator Bongo, hindi na uusad yan? Ay, delikado. Ibang usapan yan, mga kababayan, dahil bangag Pilipinas ito, mga kababayan. Naman, mahilig siya. This guy must be fully funded now, ha? Fully Kasi funded. dati nanahimik yan after the elections, di ba? Wala siyang pondo ngayon, fully funded siya. Kung ano-anong mga Grabe, no? kabalbalang ginagawa niya, no? Sasampa raw ng kasong ganito, ng ganyan. Let him, no? Wala namang problema ron. Hindi magsampa siya. Pagkatapos, siya rin, sasampahan din ang kaso, pasensya siya. Di managkot din siya. Ganun, sa talagang tingin niya, makaka-first base yung mga kaso niya, di tuloy niya. Pero, ang nangyayari kasi puro press statement. Wala puro rehas. Ginawa na niya yan several years. Rehas. Kasi simula nang pumunta yan sa Davao at nanikluhod kay nanikluhod ba, kababayan? Kasi gusto niya tumakbong vice president at tumakbo nga siya na hindi naman siya Ni-reject na Tatay Digong, mga kababayan, andun. Nagalit ang aso. pinagbigyan. Parang tinaniman niya ng kawayan yung pangyayari yun na in-snap yung beauty ko, mula Beauty! ngayon, kalaban ko na kayo. Parang Kalaban ka nangyari kita! kay Mr. Trillanes. Ay, baklang-baklas, Trillanes, mga kababayan. Ano naman po, speaking of Davao, si Congressman Pulong Duterte ay may bagong patutsada rin po dito sa pamunuan ng AFP. Sabi pa nga niya, inakusahan nga niya to si General Browner, i-quote ko lang, General, before you boast about missiles that can reach China, can you guarantee that you can stop the retaliation? Or are you willing to gamble Filipino lives just to show how close you are to your bosses? Sa pagtanong niya, who are you really serving? The Philippines or Talaga, o mga bangag. the CIA? At sinabi din ng congressman na dapat daw pagtuunan ng pansin ng AFP itong mga tunay na banta sa seguridad ng bayan, gaya po ng korupsyon, maling paggamit ng pondo at abuso ng kapangyarihan. Ano masasabi mo dito, Sir Jay? As a matter of fact, nung lumabas yung statement, I hope it's not true, pero quoted kasi si Omet, no? Tawag kasi namin diyan kay General Bronner nung tiniente pa yan, kasabayan niya nila General Sagala, Omet, no? Omet? Ewan ko kung what triggers or what motivates him, no? Na ilabas yung storya na yung mga missile ay makakarating ng China because this doesn't speak well of
the Philippines, no, as a member of the ASEAN, and anong tawag nito, and enjoying a diplomatic relations with the mainland China or the People's Republic of China, unless kasi pwede kasing pagkamali yan eh. Alam naman natin, even before those missile can reach China, even before pa lang sa West Philippine Sea, ano na yan eh, may intercept na yan eh. So ano pa nagyabang si BBM, mga kababayan, nung sinabi, ibalik mo yung missile. Ang sabi niya, umatas mo na siya bago ko ibalik ang missile. Parang bata, mga kababayan. Ito, nakakatakot yun. Parang naghahamon tayo ng gera na hindi naman natin kaya talaga. Pulbos ang abutin. Naawa ako actually doon sa mga lugar who are hosting EDCA, especially Ilocos Norte, na host ng Typhoon missiles na yan. Lugar mismo ni BBM, mga kababayan. Parang ano, no? Parang sinakripisyo ang sariling lugar. And then mga Ilocano, bangag pa rin. BBM pa rin, mga Ilocano. Nagkaroon lang talagang shooting war. Okay lang, sumuporta kayo sa tatay. Pero, dyan sa The Junior, tingnan nyo, dyan ang mga missiles. Yan ang uunahin. At besides, tingnan nyo ang accomplishment, mga kababayan, ni BBM. At saka anong nagawa? Believe na believe pa rin kayo. Kung believe na believe, sino itong mga believe na believe pa rin kay BBM after all, mga kababayan? Bangag din. Yan ang masasabi natin. Dyan, no? I hope hindi makarating dito. Kaya I'm glad wala masyado rito. I do not know kung meron dito unless malayo-layo pa naman yung Cagayan de Oro. Pero dito sa amin malayo kami. Sana hindi nanggagaling yung mga ganyang statement kay Mr. Browner, kay General Browner. Isa pa yan si Browner. Imbestigahan din yan, mga kababayan. Baka mayroon niyang mga marami ding nabagahi. Sapagkat basura. Hindi po maganda. Hindi maganda ibubunga niyan. Sana, hindi. May ibubunga man yan. Natural na mabahala ang isang mambabatas katulad ni Mr. Duterte, ni Congressman Pulong, dahil ang pinag-uusapan dito yung external, anong tawag nito, defense of the Philippines, no? In case China opts to give it a call, no? Itong para kasing nag-aamon na eh. Yung mga ganyang statement, parang nagyayabang ka na. Nagyayabang. Akala nyo, mga kababayan, na ang daming missiles talaga. Sige. Ay, nako. Typhoon missile dito. Ilan ba yung typhoon missile mo? Isa, dalawa, tatlo? Nakakatawa. And then siguro maganda yung paliwanag din ni General Omer. Ano ang dahilan? Ano ba ito, mga bangag? Gusto talaga nila magkagulo, mga kababayan, no? Tabla-tabla na. Feeling natin, mga kababayan, ganyang iniisip nila. Tablahin na natin ito. Anyway, ito sinabangag, mga kababayan. Wrangler na rin eh. Walang pake. Bakit biglang ang dami-daming F-16, F-15 at iba pang mga aeroplanong pandigma na naglanding dyan sa Clark Air Base 2-3 days ago. So ito yung mga dapat ipaliwanag. Kasi kinakabahan, lalo na yung mga kababayan ko sa Pampanga, makatakot. Biro mong ibalo mong mag-landing ken, then mong commercial airline, potang kay daratang na rin aeroplano. Diyos ko, karakalda. Ano daw? Ang pahayag nga ng AFP, parang technical fact lang daw yon tungkol sa missile na yan, Sir Jay. Masikreto nga, mga kababayan, no? Ang nakakapagtaka, mga kababayan, bakit walang public dyan, like consultation na gusto ba natin ng missile na yan? Hindi. Sinekreto, mga kababayan, kung hindi pa binulgal na Roque, hindi natin malalaman. Pero yabang lang, pero yung nga, masama yung yabang na gano'n parang nagyayabang ka, meron kami yan, no? Ngayon kung meron ka. Hindi nga natin alam, yung EDCA, nagtatayo na pala ng mga base militar dito, mga kababayan, di ba? Ganyan kasekreto ang mga bangag. Dapat, yan, mga kababayan, national, di ba, issue. Dapat marami ang mga Pilipino nakakaalam na yan. Paano kung i-call ka nung pinagyayabangan mo? May latest survey ang Okta Research at Sir Jay at sinasabing 7 sa 10 mga Pilipino ang tutol na manghimasok sa politika ang ating sandatahang lakas, itong AFP. Ayan na nga, para ng mga politician, mga kababayan. Sila puro official, from the general to the colonel, malamang tama yan. Pero pag nag-survey sila from the lieutenant colonel down to the rank and file, baka ibang resulta. Dahil bakit naliligalig si Omet? At palaging sinasabi niya, palaging niya kinakausap yung mga retired generals, huwag kayong gumalaw kasi ganito. Tapos may panakot pa na tatali sa alisan ng pensyon,
Aalisan na ng pension. Ng inciting to sedition na which are uncalled for, no? Tapos sasabihin niya pagka naiipit na siya, hindi, kami sa armed forces, palagi kami ang pinoprotektahan namin ng tao. Ubo na naman. Alam ba talaga, Omen? Pero sa tingin po ninyo, Sir Jay, ang AFP natin ngayon, nagagamit ho ba sa politika o independent lang talaga? Ay, nagagamit. Commander-in-Chief nila mga kababayan, ang AGVA. At nakatutok lamang po sa kanilang mandato? Ang alam ko, alam nila yung kanilang role. Ang sinumpaan nila nasa Constitution to serve and protect the Filipino people. Ngayon mga kababayan, to serve and protect the politicians. Diba? When in the anong tawag diyan? Merong may linyang sinusunod na yan eh. When in the course of human events. At worst, ang sabi pa ng ilan sa frustration ng mga tao mga kababayan, nasasabi nila na to serve and protect the corrupt, Lord. And necessity so demands. The armed forces of the Philippines will rise in accordance with the mandate of the Constitution. And that is to preserve and protect the Filipino people. Ginawa nila yan. Hindi yan bago. They did that when? In 1986. Also, during the EDSA 2. Di ba? So, hindi dapat pinagtataka. Dahil etong AFP mga kababayan, hindi sa buong pagkakataon masisikreto ito. Dalawang bagay lang ito mga kababayan, totoo o hindi na bangag si BBM. Kapag nagkataon, malalaman natin in the future na bangag na talaga yan si BBM mga kababayan, at itong AFP, hinayaan lang, which is imposible mga kababayan na hindi nila alam. If ever totoo na bangag si BBM, mananagot yung mga general dyan mga kababayan, o sino man yung leader ngayon. Bakit hinahayaan nilang i-lead tayo ng isang bangag? Alam ng mga sundalo, hinayaan lang nila na ang natatangi nilang sinumpaan ay bigyan ng proteksyon ang kanilang kapwa Pilipino. Pero yung naging pahayag pa ni Congressman Pulong Duterte, kasi sabi nga ng tagapagsalita itong si Jay Tariela ay parang obvious. Ang Tarielang animal. Defense of China. Labi mga kababayan. Yung naging pahayag ng Congressman. Anong dating po sa inyo? Anong masasabi po nyo doon? Alam mo, si Mr. Taratitat, yung anong pangalan yan eh? Kaya na-kick out yan sa PMA, sobrang cheater pala yan mga kababayan, nahuli na ng cheat. Daldal eh. Daldal na wala sa lugar at saka sinungaling at kalate. So, ang tao na makakapagsabi, dapat ba natin paniwalaan ito sa Tariela? Kasi ako, tingin ko lang, gusto lang ma-promote ng mamayan. Isipin mo, yung mga reserve na pro-promote sila, First Lady. Ay, nako, Admiral mga kababayan, Vice Admiral na, si Tambaluslos, saka si Gardon Bobo. Sila Romualdez, sino-sino pa yung mga Reserve Coast Guard na napopromote. Coast Guard na mga animal, Coast Guard. Nabigyan pa ng mataas na ranggo si, ang pangalan nung Urban Poor, Secretary, Press Advisor, Presidential Advisor. Gadon. Attorney Gadon. Yung sigaw na sigaw ng Bobo. Si Gadon po. Gagadon. Si Gadon, bigyan pa ng mataas na ranggo. Tapos siya hanggang ngayon, yung pa na ranggo niya, kaya siguro nag-iingay yan si Tariela. Yun na. Ano masasabi dito mga kababayan? Post comments below.